Paano nga ba tumulong kahit hindi ka mayaman? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Nag-umpisa po yung fundraising na ginagawa namin during the Typhoon Christine. Nung nakita ng isang bata dito na anak nung kaibigan namin na ganun yung sitwasyon nila doon, ay nagtanong siya doon sa amin na kung paano nga ba tumulong kahit hindi ka mayaman. Kahit maliit lang daw ang bahay, pwede ba daw siyang tumulong din. So, napaisip kami na, yung bata gusto niyang tumulong. So kailangan namin gumawa ng paraan para makatulong. Paano nga ba rin kami tutulong na kahit pamilya din namin ay nangangailangan at kailangan din talaga namin. So, hindi namin kayang maglabas ng gano'ng kalaking pera dahil meron din kaming sinusuportahan. So, ang ginawa namin, naisipan namin na bakit hindi namin ilabas yung mga hindi na namin ginagamit na mga gamit namin, mga damit or sapatos or mga gamit namin na nakatambak lang. So, bakit hindi namin ilabas at i-garage sale po namin? So, ang unang step namin is, ano yung saan kami saan kami magse-sell ng mga product na yon, yung mga damit, mga shoes, saan namin siya ise-sell. So, kinausap nung kaibigan ko yung employer niya na puwede ba kaming mag-sell dun sa building nila. So, dahil dun sa naantig din sila nung pinakita yung mga sitwasyon sa Pilipinas, lalo na sa Kabikulan, pumayag po yung amo. So, naisakatuparan yung first day namin ng garage sale. So far naging maayos po at nakapag-raise po tayo kaagad, and then agad-agad ay nai-send po natin sa Pilipinas, which is dun sa Iriga City po yung first natin. So, dahil po sa, parang yung pakiramdam na ang sarap palang tumulong kahit, hirap ka din. Ang sarap din pala na makita mo sila na na kahit papaano nagkakaroon ng lakas para lumaban because, may mga taong, tumutulong sa kanila. So pagkatapos nga po ng part 1 natin ay pinayagan po ulit tayo ng, employer na mag-garage sale po dun sa building ulit na yon. After po ng, part 1 natin, naisagawa po natin yung part 2. So naging successful po siya dahil sa tulong at suporta po ng ating mga kababayan, dahil, in-inform din po nila yung mga amo nila, nagbigay po ang mga amo nila na siyang ibinenta po natin sa garage sale po natin na part 2. Naging successful po siya dahil po sa mga kababayan natin. So, right after po na maisakatuparan natin yung part 2 ay pinadala po natin kaagad-agad sa counterpart po natin sa Naga City. So, dalawang barangay po ang nabiyayaan po natin ng mga relief doon po sa Naga City nung part 2 natin. And so far, magkakaroon po tayo ng part 3. So, ini-aim po namin na sana medyo makapaglikom tayo ng medyo malaki-laki ng konti dahil ito pong part 3 po natin ay, target po nating area is Cagayan. So, yan po, diyan po muna yung journey natin sa ating, advocacy na makatulong. So, kahit wala po talaga tayo, kahit hindi tayo mayaman, puwede tayong tumulong. Ito po yung isang, patunay na puwede tayong tumulong kahit, wala tayo. So, salamat po, maraming salamat. Ako po si Siang Santiago. Magandang gabi po.